Sa mga oras na ito, patuloy na inaatake ni Greysword ang taong oso. Taglay ang kanyang maximum input, napayanig niya ang paligid, at maging ang buhangin sa lugar ay nagsimulang umalon dahil sa lakas ng atake. Samantala, sa loob ng buhangin kung saan nakabalot ang taong oso, makikitang sumisigaw ito sa sobrang sakit at napasuka pa nga ng dugo dahil sa mga pinsalang kanyang natamo. Habang nangyayari ito, pinagmamasdan lamang ni Elder Sword ang lahat ng ginagawa ng isa sa kanyang mga disipulo. Naisip niya na ang teknik ni Greysword na vibration particle friction ay nagdudulot ng pinsala sa buong katawan ng kalaban. Naalala rin niya na sa 10 colored swords na miyembro ng kanilang guild, si Greysword ang kanyang paborito. Bagamat wala siyang sharpness na tulad ni Blue Sword, matyaga siyang nagsasanay upang malampasan ang kanyang mga pagkukulang. Dahil dito, na-develop niya ang kanyang kakayahan bilang blunt sword. Samantala, hinugot na ni Greysword ang kanyang espada at sinabi na tapos na ang kanyang kalaban. Pinuri naman siya ni Elder Sword, sinasabing hanggat naniniwala siya sa kanyang sarili, malalampasan niya si Blue Sword. Nagpasalamat naman si Greysword sa papuring ito at sinabi na ginagawa lamang niya ang kanyang makakaya, at wala siyang balak na lampasan ang sinuman. Ang nais lang niya ay patuloy na lumakas sa kanyang pagsasanay. Ngunit habang nag-uusap sila, nagsimulang magkaroon ng mga bitik ang buhangin kung saan naruroon ang taong oso, at sinundan ito ng isang pagsabog na ikinagulat ng dalawa. Habang unti-unti pang nawawala ang usok, tinanong ni Greysword si Elder Sword kung naramdaman din ba niya ang nakakilabot na aura mula sa lugar na iyon. Sinabi ni Elder Sword na huwag magulat at sa halip ay gamitin ang kanyang magic power para mag-activate ng Sword Shield upang protektahan ang sarili. Matapos niyang sabihin ito, ginamit ni Elder Sword ang kanyang Triple Sword Shield upang protektahan sila mula sa nakakilabot na aura. Kasabay nito, lumitaw ang isang napakalaking espada, at makikita ang anyo ng taong oso na nakatayo sa gitna ng mga usok. Ipinuwesto ng taong oso ang kanyang tuyot na kamay na parang may pipitikin, at kasunod nito, nagpakawala siya ng isang pitik na nagpabali sa mga shield na nasa anyo ng espada. Kasabay nito, lumampas pa ang atake patungo kay Greysword, na ngayon ay tumatalsak habang sumusuka ng dugo, at pagkatapos ay tumama pa kay Elder Sword. Pagkatapos nito, naglakad patungo sa kanila ang taong oso, at nakita niya ang wala ng malay at nakabaon sa buhangin na sina Elder Sword at Greysword. Sinabi niya na tama nga ang taong nagbigay sa kanya ng kapangyarihan, na ang Dark Gear ay isang kagamitan lamang, at ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa chaotic power ng Dark Sea. Ang taong oso na ito ay isa na ngayong one-star Demon King dahil sa kanyang pag-awaken ng Dark Sea power. Habang dinadama niya ang kanyang bagong kapangyarihan, sinabi niya na ang lahat ng mga nilalang na mas mababa sa Demon King ay para na lamang mga langgam sa kanya. Naisip pa nga niya na nalampasan na niya ngayon ang lakas ng kanilang leader na si Malfoy. Kasunod nito, nagsimula siyang tumawa. Ngunit hindi pa siya natatapos sa kanyang pagdiriwang nang bigla siyang napasigaw. May biglang hamati sa kanyang katawan, at ang gumawa nito ay walang iba kundi ang Sword Saint. Samantala, matapos makita ang nangyari sa taong oso, nagtatakang tinanong ni Elder Sword kung talaga nga bang ito ang kanilang master. Kinumpirma naman ito ng Sword Saint, at pagkatapos ay tinanong sila kung bakit sila narito, dahil sa kanyang pagkakatanda. Inutusan niya silang bantayan ang kanilang headquarters upang maiwasan ang pag-atake ng Dark Guild. Sinabi naman ni Elder Sword na isinama niya si Greysword dito upang hanapin ang isang maliit na bansa, dahil base sa kanyang narinig, makakatulong ang mga ito sa kanilang paglaban sa Dark Guild. Ipinaliwanag din niya na ang guild ay kasalukuyang pinipigilan ang mga miyembro ng Dark Guild na nagtatangkang manggulo sa kanilang teritoryo. Ang 10 colored swords ay ipinadala sa iba't ibang parte ng Demon Realm upang maghanap ng impormasyon na makakatulong sa kanilang laban sa mga miyembro ng Dark Guild. Pagkasabi nito, naisip niya na bukod sa Elf Tribe, wala na silang natagpo ang maliit na bansa gaya ng sinabi ni Leping sa kanila, kaya naisip niyang naloko sila ng mga ito.
Iniisip pa nga niyang maghiganti sa kanila sa tulong ng Sword Saint, ngunit hindi niya alam na tinuturing na parang Diyos ng Sword Saint si Liping. Matapos marinig ng Sword Saint ang kanyang paliwanag, sinabi niyang kalimutan na nila ang kanilang ginagawa dito dahil isasama na niya sila pabalik. Pag nakabalik na sila, inutusan niya si Elder Sword na tawagin ang lahat ng miyembro na bumalik sa kanilang guild dahil may mahalaga siyang sasabihin sa kanilang lahat. Samantala, sa isang parte ng Demon Realm, sa isang kuweba ng mga goblin, makikitang naglalakbay ang isang grupo ng mga adventurers. Sa sandaling ito, sinabi ng Minotaur sa grupo na narinig niya na ang mga goblins sa lugar na ito ay ibang-iba kumpara sa mga goblins na kanilang nakikita sa labas. Idinagdag pa niya na ang mga ito ay walang contact sa labas na mundo, at masyadong primitive, hindi maaaring makausap parang mga barbarian. Sinabi naman ni Green Sword na hindi nila kailangang mag-alala, dahil hindi lamang nila kasama siya, kasama din nila si Sir Trevi ng mga elves. Kaya kung ipapakita ng mga goblins ang kanilang tunay na ugali, kailangan lamang nila silang tapusin. Sinabi naman ni Trevi na kung hindi lamang niya kailangang bayaran ang pabor na ibinigay sa kanya ng Sword Saint Guild, ay hindi siya sasama sa kanila. Kaya sa pagkakataong ito, sinabi niya na sa tulong niya ay malaki ang kanilang magiging advantage. Tinanong naman ng babae kung talaga bang umaaktong parang mga barbarian ang mga goblin dito, dahil sa kanyang palagay ay parang nakakatakot iyon. Sinabi naman ng Minotaur na kung hindi lamang dahil sa walang masyadong kompetisyon sa arena, ay hinding-hindi siya sasama sa misyong ito, dahil para sa kanya, ang pagbebenta ng mga tickets ay mas malaki ang kanyang kinikita at hindi pa nalalagay sa peligro ang kanyang buhay. Ang Minotaur na ito pala ay ang nagtangkang mang-scam kay Liping noon, ngunit sa huli ay siya ang na-scam ni Elizabeth. Si Green Sword naman, na tila nakuha ang kanyang pangalan sa kanyang pagiging green-minded, ay sinabi sa babae habang nakatingin sa kanyang dalawang bundok na hindi niya kailangang mag-alala dahil paprotektahan niya siya. Matapos niyang sabihin ito, sinabi ng babae na ang kanyang magic gem ay may naramdaman na malaking bilang ng mga nilalang na papalapit sa kanila. Sa pagkarinig nito, nakita na rin ni Green Sword ang mga goblins na papalapit sa kanila, kaya sinabi niya sa kanyang mga kasamahan na nadiskubre na sila ng mga kalaban. Kasabay nito, inilabas niya ang kanyang espada na parang cactus. Mukhang balak ni Green Sword na paluan ang mga goblins gamit ang kanyang sariling cactus. Sa kabilang banda, ang mga goblins ay nagsimulang maglaway, sinasabing sa wakas ay nakakita na ulit sila ng babae. Nang marinig ito, nagpakitang gila si Green Sword at inihanda ang sarili sa pakikipaglaban, sinasabing sa kanyang mga kasamahan na maghanda na rin silang suportahan siya. Kasabay nito, nagsimula ng hamaba ang kanyang cactus at tila handa nang ipatikim ito sa mga goblin. Kasunod nito, sabay-sabay na sumugod ang grupo ni Green Sword at ang grupo ng mga goblin sa isa't isa. Ngunit sa sigupaang ito, agad na kumalat ang dugo sa paligid, at iba. Sa kanilang inaasahan, ang grupo ni na Green Sword ang dahado sa laban na ito. Sa sandaling iyon, makikita si Trevi na ngayon ay nakaupo sa isang sulok at puno ng dugo ang katawan. Iniisip pa nga niya kung paano sila natalo ng ganoon kadali ng mga goblins na hindi naman marunong gumamit ng magic. Ngunit habang iniisip pa niya ito, may biglang pumalo sa kanyang ulo na agad tumapos sa kanyang buhay. Kasunod nito, ipinakita na ang iba pa niyang kasamahan, kasama ang Minotaur at si Green Sword, ay napaslang na rin, at ang natira na lamang ay ang babae na ngayon ay umiiyak at humihingi ng tulong. Samantala, ang pinuno ng mga goblin, na nagmukhang higanti sa tabi ng kanyang mga alagad, ay naglalaway ngayon, sinasabing siya ang mauunang tumikim sa babae. Habang lumalapit pa nga siya dito, sinabi niya sa kanyang mga alagad na sisimulan na nila ang kanilang fiesta. Ang babae naman, nang makita ang nakakatakot na itsura nito, ay nagsimulang umiyak, sinasabing huwag nilang ituloy ang kanilang binabalak sa kanya. Ngunit pagkatapos niyang sabihin ito, nagsimulang magtalsikan ang dugo sa paligid at maririnig din ang pagsigaw ng babae na pinipigilan sila sa kanilang ginagawa. Makalipas ang ilang sandali, makikitang tila nag-enjoy ng husto ang pinuno ng mga goblin. Ngunit sa sandaling iyon, makikita na ang kanyang katawan ay nagsisimula ng maluso.
Nasa ilalim lamang pala siya ng isang ilusyon, at ang babaeng dapat na biktima ay ngayon ay dinidilaan na ang dulo ng kanyang mga daliri. Kasunod nito, sinabi niya na tama nga siya, ang pag-arte niya ay nagdaragdag ng excitement at nababawasan din ang kanyang pagka-boring sa kanyang ginagawa. Sinabi din niya na kahit gaano pa katigas ang ulo ng mga barbarian na goblin, nagiging para silang masuner ang mga aso sa harapan niya. Natagpuan niya na napaka-boring ng ganoong ugali ng mga ito. Sa sandaling iyon, hawak na ng babae ang dark gear na nakalagay sa katawan ng leader ng mga goblin, habang ang ilang mga goblin naman ay tila nasa ilalim pa rin ng kanyang mga ilusyon. Pagkatapos nito, sinimulan na niyang i-absorb ang dark gear patungo sa kanyang katawan, kaya dahil dito, tuluyan na siyang nag-level up patungo sa isang 5-star demon sovereign. Ang babaeng ito pala ay ang isa sa 6-pillar demon ng Dark Guild na si Ruth. Matapos niyang ma-absorb ang dark gear, sinabi niya na nakita na niya ang dapat niyang makita, kaya pwede na siyang lumabas. Nagsimula namang tumawa ang isang insekto na nagtatago, at pagkatapos ay mula dito, lumabas ang isang lalaki. Ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Azeroth ng Dark Guild. Sinabi niya kay Ruth na kung gusto niya talaga ng mga karagdagang kapangyarihan mula sa Dark Gear, ay hindi na niya kailangang magtago at huntingin ang mga clone ni Malfoy, dahil pwede niyang ibigay iyon sa kanya. Bilang kapalit, kailangan lamang niyang gawin ang isang pabor mula sa kanya. Nang marinig ito, sinabi ni Ruth na nakita niya na hindi maganda ang pakikitungo nila sa isa't isa ng kanilang presidente, kaya tinanong niya ito kung ang pabor na hinihingi niya ay ang pagtraidor niya sa kanilang guild. Kasunod nito, ginamit niya ang kanyang kakayahan na Fatal Attraction patungo kay Azeroth, ngunit sinabi lamang nito na huwag nang aksayahin ang kanyang magic sa kanya dahil wala siyang interes sa ganitong klaseng mga bagay. Idinagdag pa niya na hindi rin niya gustong pag-traidorin si Malfoy. Dahil sa sinabi niyang ito, nagtaka si Ruth at tinanong kung ano ang pabor na gusto niyang ipagawa sa kanya. Kasabay nito, naisip din niya na ang kanyang kakayahan na mangakit ng isang tao ay kayang yumapekto kahit sa mga Demon Lord level, kaya napaisip siya kung ang lalaki bang ito ay kasalukuyang nasa Demon King level na. Bago pa makasagot si Azeroth, sinabi ni Ruth na kalimutan na ang kanyang sinabi, dahil hindi pa nga niya magawang makapag-breakthrough patungo sa Demon Lord level, kaya walang pag-asa na makakatulong siya kay Azeroth. Sinabi naman ni Azeroth na masyadong tuso ang babaeng pito, dahil gusto niya munang malaman kung ano ang kanyang mga makukuha at kung sisipat ba iyon sa kanyang kagustuhan. Pagkatapos sabihin ito, sinabi ni Azeroth na ang mga dark gear ay mga kagamitan lamang, at kung pipirma siya ng isang kontrata sa kanya, ay maaari niya siyang bigyan ng 10 beses na kapangyarihan kumpara sa mayroon siya ngayon. Pagkatapos sabihin ito, naglabas siya ng itim na kapangyarihan mula sa kanyang bibig. Ito pala ay ang Chaotic Power na nagmumula sa kanya. Sinabi niya na ang kapangyarihang ito na nasa harapan niya ay sapat na para malampasan niya ang Demon Lord level at direktang pumasok sa pagiging isang Demon King level. Kung ihahambing sa Dark Gears, ay katumbas nito ng ilang libong Dark Gears. Idinagdag pa niya na namangha siya sa kakayahan ni Ruth na mangakit at naisip niya na espesyal ito. Sinabi din niya na iyon mismo ang dahilan kung bakit niya napili si Ruth, ngunit hindi niya siya pipilitin. Magdesisyon na lamang siya para sa kanyang sarili kung tatanggapin ba niya ang kapangyarihang ito. Habang pinagmamasdan ni Ruth ang kapangyarihang iniaalok sa kanya, sinabi niya na kung ang kapangyarihang ito ay kaya siyang dalhin sa Demon King level, ay tinatanggap na niya ang alok na kontrata. Abangan ang susunod na kabanata. Dito na po nagtatapos ang pinakabagong chapter. Kung nagustuhan niyo ang episode na ito, paki-comment naman ng heart at papindot na rin ng like, malaking tulong na yan para sa channel. At kung nagawa niyo na, maraming salamat sa inyong suporta. Hanggang sa susunod na episode, mga lods. Every 2 chapters na pala ang update natin para hindi masyadong maiksi ang ating mga video. Salamat sa pangunawa.